2 araw. Iyon lang ang ibinigay na taning ng doktor bago tuluyang huminto ang puso ni Lola Seding. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Shari ang mga salitang iyon. Nag-iwan ng matinis na ugong na tumabon sa lahat ng ingay sa loob ng ospital. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Mas malamig pa sa aircon ng waiting area kung saan siya nakatayo ngayon. Tila ba biglang humugot ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at nahuhulog siya sa isang madilim at walang katapusang bangin. Ang tanging narinig lang niya ay ang mabilis at malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Takot, sobrang takot na mag-isa. Napatingin siya sa matandang babaeng nakahiga sa ICU. Puno ng tubo ang bibig at ilong. Ang Lola Seding niya, ang nag-iisang tao na yumakap sa kanya nung itinakwil siya ng mundo. 1,000,000 piso. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga sa loob ng 48 oras? Ang sweldo niya bilang tindera sa bakery ay sapat lang para sa gamot at pagkain nila araw-araw. Wala siyang ipon, wala siyang ari-arian. Kuyom ang mga palad. Pinilit ni Shari na huwag umiyak. Hindi ngayon. Kailangan niyang kumilos. Tumakbo siya palabas ng ospital. Kahit bumubuhos ang malakas na ulan sa Maynila, hindi niya ininda ang lamig na tumatagos sa kanyang manipis na damit. May isa pa siyang pag-asa. Ang Tito Romy niya. Ang kapatid ng kanyang ina na siyang may hawak ng titulo ng maliit na lupa na tinitirikan ng bahay nila ni Lola. Basang-basa at nanginginig, kinalampag ni Shari ang gate ng malaking bahay ng kanyang tiyuhin. Tito Romy! Parang awa niyo na po. Buksan niyo ang pinto. Sigaw niya. Ang boses ay halos mapaos dahil sa pag-iyak. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Hindi si Tito Romy ang lumabas, kundi ang asawa nito, nakapamewang at nandidiri ang tingin sa kanya. Ano na naman ba ang kailangan mo, Sherry? Gabing-gabi na, nambubulabog ka pa. Tita, si Lola po. Kailangan po niya ng operasyon. Lumuhod si Shari sa sementadong kalsada, hindi alintana ang putik na dumidikit sa kanyang tuhod. Kahit isanlan niyo na lang po muna yung lupa namin, babayaran ko po kayo. Ibibigay ko po ang lahat ng kikitain ko. Pangako po, iligtas lang natin si Lola. Lumabas si Tito Romy, may hawak na sigarilyo. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa na parang isang basahan. Lupa? Anong lupa ang sinasabi mo? Buga ng usok ni Tito Romy. Matagal nang wala kayong karapatan sa lupang iyon. At isa pa, matanda na ang lola mo. Bakit pa natin pagkakagastusan? Mamamatay din naman siya. Parang sinampal si Shari ng realidad. Ang mga kadugupan niya ang unang tatalikod sa kanya. Tito, buhay po ng nanay niyo ang pinag-uusapan dito. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng barangay. Sigaw ng tiyuhin niya sabay abog ng gate. Ang kalansing ng bakal na gate na sumara sa mukha niya ay parang tunog ng huling pag-asa na namatay. Napaupo na lang si Shari sa gilid ng kalsada. Hinahayaan ng ulan na humalo sa kanyang mga luha. Wala na. Tapos na. Mamamatay ang lola niya dahil wala siyang kwenta. Dahil mahirap lang siya. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, napatingin siya sa malaking screen ng isang appliance store sa tapat ng kalsada. Balita iyon tungkol sa business world. At doon, sa malaking screen, nakita niya ang mukhang pilit na niyang ibinaon sa limot sa loob ng 3 taon. Si Arken. Nakasuit ito ng itim, matikas, gwapo, pero ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang headline sa ibaba ng screen, CEO ng Montero Group. Trillionaire na, sa edad na 28. Arken Montero. Ang lalaking minahal niya higit sa buhay niya. Ang lalaking tinalikuran niya at sinaktan ng lubos dahil sa isang lihim na hindi niya pwedeng sabihin. Ngayon, ang lalaking iyon ay nasa tuktok na ng mundo. At siya ay nasa putikan, nagmamakaawa sa tadhana. Napaahawak si Shari sa kanyang dibdib. Alam niyang galit si Arken sa kanya. Alam niyang sinusumpa siya nito. Pero ito lang ang tanging paraan. Ang pride niya
o ang buhay ni Lola Seding? Pinunasan ni Shari ang kanyang muka. Tumayo siya, nanginginig pa rin ang mga tuhod, pero buo na ang loob. Handa niyang ibenta ang sarili niyang dignidad. Handa niyang tanggapin ang lahat ng sumbat at galit ni Arken, basta mabuhay lang ang lola niya. Makalipas ang 1 oras, nakatayo si Shari sa harap ng dambuhalang gusali ng Montero Group. Basang-basa pa rin siya, ang buhok ay dikit sa mukha, at ang suot na sapatos ay sira na. Hinarang siya ng guard sa lobby, pero nang banggitin niya ang pangalan niya at sabihing may kautangan siya kay Arken na dapat bayaran, nagulat siya nang papasukin siya. Tila ba inaasahan na ang pagdating niya. Habang umaakyat ang elevator papuntang penthouse, parang binibigti si Shari sa kaba. Bawat numero ng palapag na nadadaanan ay parang bilang ng segundong natitira sa buhay niya. Bumukas ang elevator. Ang opisina ay malawak, moderno, at amoy mamahalin. Walang ibang tao kundi ang lalaking nakaupo sa swivel chair, nakatalikod sa kanya, nakaharap sa malaking glass window kung saan tanaw ang city lights ng Maynila. Arken. Halos pabulong na tawag ni Shari. Dahan-dahang umikot ang upuan. Nakita niya muli ang mukha nito ng malapitan. Mas gwapo ito ngayon, mas matapang ang panga. Pero ang mga matang dati ay tumitingin sa kanya ng may pagsamba. Ngayon ay blanko at walang emosyon. Para siyang tumitingin sa isang estranghero. Hindi man lang ito nagulat sa itsura niyang basang sisiw. Sherry, banggit ni Arken sa pangalan niya. Ang boses nito ay mababa. May halo ng panganib. Ang lakas din ng loob mong magpakita sa akin matapos ang ginawa mo. Lumunok si Shari. Kailangan ko ng tulong mo. Pakiusap. Kahit ano, gagawin ko. Tumayo si Arken at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng sapatos nito sa marmol na sahig ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Huminto ito, ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Amoy niya ang pamilyar na pabango nito na humalo sa amoy ng ulan sa katawan niya. Kahit ano, ngisi ni Arken, pero hindi abot sa mata ang nangiti. Nabalitaan ko ang tungkol sa lola mo. Alam kong desperada ka, pero alam mo rin na isa akong negosyante. Hindi ako nagbibigay ng libre. Bababayaran kita. Nanginginig na sagot ni Shari. Magtatrabaho ako, kahit habang buhay. Tumawa ng mapakla si Arken. Hinawakan niya ang baba ni Shari at pinuwersa itong tumingin sa kanya. Ang hawak niya ay mahigpit. Halos masakit. Hindi ko kailangan ng trabaho mo, Shari. Marami akong empleyado. Ang kailangan ko. Binitiwan siya nito at lumakad pabalik sa mesa. Kumuha ito ng isang tseke at mabilis na nagsulat. Pagkatapos, iniangat niya iyon para makita ni Sherry. Ang halaga. Sapat na para sa operasyon. Sapat na para mabuhay ang lola niya. Gusto mo ito? Tanong ni Arken. Opo. Arken, parang awa mo na. Napaluhan na si Shari. Ibinaba ni Arken ang tseke sa mesa. Tinapik ito ng hintuturo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagnanasa. Bibigyan kita ng pera, pero hindi ito utang. Ito ay bayad. Tinuro ni Arken ang kwarto sa gilid ng opisina, ang kanyang private suite. Isang gabi, Sherry. Ibigay mo sa akin ang katawan mo ngayong gabi at bukas, buhay ang lola mo. Napaatras si Shari, nanlaki ang mga mata. Arken, wag ganito. Wala kang choice. Malamig na putol ni Arken. Tanggapin mo ang alok ko o lumabas ka at panoorin mong mamatay ang lola mo. Mamili ka. Pinagmasdan ni Arken ang babaeng nasa harapan niya. Basang-basa ito, nanginginig, at mukhang kaawa-awa. Pero sa halip na awa, galit ang namuo sa dibdib niya. 3 taon. 3 taon niyang inipon ang galit na ito. Ang babaeng nangako na hindi siya iiwan kahit kailan. Ang babaeng minahal niya noong wala pa siya ni singkong duling. Ay siya ring babaeng dumurog sa kanya noong panahong kailangan niya ito. Ngayon, nakatayo si Shari sa harap niya.
Handang gawin ang lahat para sa pera. Tama nga siya. Lahat ng tao ay may presyo. At ngayon, nalaman na niya ang presyo ni Shari. Pumapayag ako. Ang boses ni Shari ay halos hindi marinig. Parang hanging dumaan lang. Pero sapat na yon para magdilim ang paningin ni Arken. Inasahan niyang tatanggihan siya nito. Inasahan niyang sasampalin siya nito at sasabihing, hayop ka Arken. Tulad ng Shari na kilala niya noon. Iyong matapang, iyong may prinsipyo. Pero wala. Yumuko lang ito at tinanggap ang insulto. Mas lalo siyang nasuklam. Kung alam lang sana niya na ganito kadali bilhin ang dignidad nito, sana noon pa niya ginawa. Good. Malamig na sabi ni Arken. Walang emosyon ang mukha niya pero kuyom na kuyom ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Hubarin mo yan. Napatingin si Shari sa kanya. Gulat at takot ang nasa mga mata. Dito? Ayaw mo? Tumayo si Arken at akmang pupunitin ang tseke. Madali akong kausap. Pwede kang umalis. Huwag. Mabilis na pigil ni Shari. Humugot ito ng malalim na hininga. Pikit matang tumango. At nanginginig na inabot ang butones ng kanyang basang blusa. Tinalikuran siya ni Arken. Hindi niya kayang panoorin ang dahan-dahang pagguho ng babaeng minahal niya. Naglakad siya patungo sa pinto ng kanyang private suite na nasa loob lang ng opisina. Sumunod ka! Utos niya nang hindi lumilingon. Pagpasok sa kwarto, madilim at malamig. Amoy mamahaling leather at alak. Ito ang mundo ni Arken ngayon. Walang init, walang pagmamahal. Puro laro at negosyo. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa likod niya. Naramdaman niya ang presensya ni Shari, humarap siya. Nakatayo si Shari sa gitna ng kwarto, yakap ang sarili. Wala na itong suot na pang-itaas. Tanging ang manipis na panloob na lang ang tumatakip sa katawan nito. Nanginginig ito, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa takot. Lalapitan sana niya ito para yakapin. Iyon ang sigaw ng puso niyang tanga. Gusto niyang punasan ang mga luha nito at sabihing, biro lang Shari, tutulungan kita. Mahal pa rin kita. Pero naalala niya ang mukha ng nanay niya na umiiyak noon dahil sa pag-alis ni Shari. Naalala niya ang mga gabing lasing siya at nagmamakaawa sa kawalan. Hindi siya magpapadala. Ang awa ay para sa mga mahihina. Lumapit siya kay Shari. Hinawakan niya ang braso nito, hindi marahas, pero may diin. Tumingin siya sa mga mata nito, naghahanap ng kahit anong emosyon maliban sa takot. Tingnan mo ako, utos niya. Tumingin si Shari, puno ng luha ang mga mata nito. Gawin mo ang trabaho mo, bulong ni Arken bago niya sinakop ang mga labi nito. Ang halik ay hindi matamis, mapait ito. Puno ng pagnanasa na hinaluan ng puot. Gumanti si Shari, pero alam ni Arken na hindi ito dahil gusto siya nito. Ito ay dahil kailangan nito ang pera. Bawat haplos, bawat halik, bawat sandali ng gabing iyon ay parang parusa sa kanilang dalawa. Gustong saktan ni Arken si Shari gamit ang katawan niya. Iparamdam dito na isa na lang itong pag-aari na nabibili. Pero sa bawat pagdikit ng balat nila, si Arken ang mas nasasaktan. Dahil nararamdaman pa rin niya ang pamilyar na kuryente, ang pamilyar na hugis ng katawan nito na dati tahanan niya. Habang umiiyak si Shari sa ilalim niya, gusto ring umiyak ni Arken. Pero pinigilan niya. Tinapos niya ang gabi ng walang imik. Walang I love you. Walang yakap pagkatapos. Tumalikod siya at natulog. Hinayaan si Shari na umiyak ng tahimik sa gilid ng kama. Kinaumagahan, nagising si Arken dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mukha niya mula sa bintana. Napahawak siya sa kabilang parte ng kama. Malamig. Wala na si Shari. Napabangon siya at nilibot ng tingin ang kwarto. Malinis na ang lahat. Wala ni isang bakas na naroon si Shari kagabi. Maliban sa gusot na kobrekama at ang amoy ng pabango nito na naiwan sa unan. Tiningnan niya ang bedside table. Wala na rin ang tseke na iniwan niya roon kagabi.
Napangisi si Arken ng mapakla, kinuha nga ang pera at umalis agad, ni hindi man lang nagpaalam. Sabi ko na nga ba, bulong niya sa sarili habang bumabalik ang tigas ng kanyang puso. Pera lang talaga. Tumayo siya at nagbihis. Akala niya magiging masaya siya kapag nakuha na niya ang gusto niya. Akala niya mawawala na ang sakit. Pero bakit parang mas bumigat pa ang dibdib niya? Samantala, sa kalsada ng Maynila, tumatakbo si Shari, mahigpit na hawak ang tseke sa kanyang dibdib. Hindi niya alintana ang mga bumubusi ng sasakyan. Ang mahalaga, nakuha na niya ang pera. Masakit ang buong katawan niya. Masakit ang puso niya. Pakiramdam niya ay isa na siyang maruming basahan matapos ang nangyari kagabi. Ang tingin sa kanya ni Arken, iyong pandidiri sa mga mata nito. Dadalhin niya iyon habang buhay, pero ayos lang. Worth it ang lahat ng ito. Konting tiis na lang, Lola. Bulong niya habang tumutulo ang luha. Pababalik na ako. May pang-opera na tayo. Nakarating siya sa ospital nang hinihingal. Agad siyang dumiretso sa nurse station para ipakita ang tseke, pero hindi siya pinansin ng mga nurse na nagkakagulo sa hallway. Kinabahan siya. Tumakbo siya papunta sa ICU. Papunta sa kwarto ni Lola Seding. Lola, sigaw niya nang buksan ng pinto. Pero natigil siya sa paghakbang. Nabitawan niya ang tseke na hawak niya. Dahan-dahan itong lumipad at bumagsak sa malamig na sahig. Ang kama. Ang kama kung saan nakahiga ang lola niya kahapon ay wala ng laman. May isang nurse na nag-aayos ng mga gamit sa gilid. Nasaan? Nasaan ang lola ko? Nanginginig na tanong ni Shari. Lumingon ang nurse. Malungkot ang mukha. Ma'am Shari, mahinang sabi nito. Kaninang madaling araw po, bumigay na ang katawan ni Lola Seding. Ginawa po namin ang lahat. Pero hindi na tinapos ni Shari ang pakikinig. Tumingin siya sa kabilang dako ng kwarto. Doon, may isang stretcher na tinutulak palabas ng 2 orderly. May nakatakip na puting kumot sa buong katawan ng nakahiga. Hindi. Humagulgol si Shari at tumakbo palapit sa stretcher. Hinila niya ang kumot. Ang mukha ng lola niya, maputla at hindi na gumagalaw. Lola, gumising ka. May pera na ako. Lola, parang awa mo na. Nyugyug niya ang katawan ng matanda. Lola, wag mo akong iwan. Nagawa ko na. Nakuha ko na. Ang iyak niya ay umalingaw-ngaw sa buong ospital, punong-puno ng pagsisisi at sakit. Huli na. Huli na ang lahat. Ang sakripisyo niya, ang pagkawala ng dignidad niya kay Arken. Lahat ay walang saysay. Tahimik ang sementeryo nang ibaba ang kabaong ni Lola Seding sa lupa. Walang musika, walang mararangyang bulaklak. Tanging ang pagpatak ng ulan sa mga payong ng ilang kapitbahay at ang hikbi ni Shari ang bumabasag sa katahimikan. Parang manhid na ang buong katawan ni Shari. Ilang araw na siyang hindi kumakain, ilang gabi nang walang tulog. Ang mga mata niya ay mugto at halos wala nang mailuha, pero ang bigat sa dibdib niya ay hindi nababawasan. Nang matapos ang libing, isa-isang nagpaalam ang mga nakiramay. Naiwan si Shari na nakatayo sa harap ng sariwang puntod, basang-basa, habang unti-unting lumalakas ang ulan. Lola, bulong niya, hinihimas ang krus na gawa lang sa kahoy. Patawarin niyo po ako. Wala akong kwenta. Huli na ako. Wala siyang naramdamang sagot, kundi ang malamig na hangin na yumayakap sa kanya. Umuwi siya sa lumang bahay nila ni Lola nang mag-aalas 7 ng gabi. Pagod na pagod siya. Gusto lang niyang mahiga sa kama ni Lola, yakapin ang unan nito at amuyin ang pamilyar na amoy ng Vicks at luma ng damit para kahit paano ay maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Pero pagtapat niya sa gate, napatigil siya. Nasa labas ng kalsada ang lahat ng gamit niya, ang kanyang mga damit na nakasilid lang sa mga garbage bag, ang luma niyang kutsyon, ang ilang gamit sa kusina. Lahat ay nakatambak sa putikan, basang-basa ng ulan. Bumukas ang gate at lumabas si Tito Romy, kasunod ang asawa nito.
May hawak na bagong padlock ang tiyuhin niya. Tito, anong ibig sasabihin nito? Nanginginig na tanong ni Shari. Wala na ang lola mo, Shari. Malamig na sabi ni Tito Rumi habang ikinakabit ang padlock sa gate. Wala ka ng rason para manatili dito. Ang bahay na to, sa akin nakapangalan. Matagal ko na itong gustong ibenta. Pinagbigyan ko lang ang nanay. Napatirahin kayo. Pero Tito, gabi na po. Umuulan. Saan ako pupunta? Lumapit si Shari. Akmang hahawakan ang braso ng tiyuhin pero tinabig siya nito. Problema mo na yan, singhal ng asawa ni Tito Romy. Ang kapal din ng mukha mong humingi pa ng tulong matapos mong ipahiya ang asawa ko noon sa ospital. Isa pa, baka kung sino-sino lang ang dalhin mong lalaki. Sa pamamahay na to, ngayong wala na ang lola mo. Napasinghap si Shari. Wala po akong ginagawang masama. Umalis ka na, sigaw ni Tito Romy. Huwag ka nang babalik dito. Kapag nakita pa kita bukas, ipapabarangay kita bilang squatter. Padabog na isinara ng mag-asawa ang gate. Ang kalansing ng kadena at kandado ay parang tunog ng pagsara ng huling pinto ng buhay ni Shari. Naiwan siya sa dilim, basang-basa, walang pera, walang pamilya, walang matutuluyan. Dahan-dahang lumuhod si Shari sa gitna ng kanyang mga nakakalat na gamit. Niyakap niya ang isang garbage bag na naglalaman ng mga damit niya. Doon, sa gitna ng malakas na ulan at ingay ng mga sasakyan sa di kalayuan, humagulgol si Shari. Bakit ganito? Sigaw niya sa langit, kahit alam niyang walang makakarinig dahil sa lakas ng kulog. Bakit kinuha niyo na ang lahat sa akin? Ano bang kasalanan ko? Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang humiga doon at hayaang lamunin siya ng dilim. Wala na siyang rason para lumaban. Wala na si Lola. Wala na siyang dangal dahil sa ginawa niya kay Arken. Wala na siyang tahanan. Inubos na ng mundo ang lahat ng meron siya. Habang nakayuko at umiiyak, napansin niya ang isang liwanag na tumama sa kanya. Masyadong maliwanag, masakit sa mata. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat niya. Hindi ito basta sasakyan lang. Ito ay isang luxury car na mukhang hindi nababagay sa squatter na lugar na yon. Namataan ang makina pero nanatiling nakabukas ang headlights, nakatutok sa kanya na parang spotlight sa isang trahedya. Bumukas ang pinto sa backseat. Unang lumabas ang isang pares ng mamahaling leather shoes na tumapak sa maputik na kalsada. Sumunod ang isang lalaking nakasuot ng itim na coat, may hawak na malaking payong. Kahit na aninag lang niya ang silweta nito dahil sa liwanag sa likuran, kilalang-kilala ni Shari ang tindig na yon. Ang paraan ng pagtayo nito na puno ng awtoridad at kapangyarihan. Arken! Lumapit ito sa kanya. Ang payong ay tumakip sa kanilang dalawa, pinatigil ang pagbagsak ng ulan sa nanginginig na katawan ni Shari. Tumingala si Shari. Ang mga mata ay nanlalabo sa luha at ulan. Nakatingin sa kanya si Arken ng mataas, walang bahid ng awa sa mukha. Para itong isang hari na nakatingin sa isang pulubi. Arken? Garalgal na tawag niya. Anong ginagawa mo dito? Tiningnan ni Arken ang mga gamit na nakakalat sa putikan, tapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay kasing dilim ng gabi. Nabalitaan ko ang nangyari sa lola mo. Malamig na sabi nito. Walang condolence, walang sorry, impormasyon lang. Napayuko si Shari. Wala na siya. Huli na ang pera mo. Ibabalik ko. Pangako, hahanap ako ng paraan para ibalik sa'yo ang tseke. Hindi ko kailangan ng pera mo, Shari. Yumuko si Arken para magpantay ang mga mukha nila. Naamoy ni Shari ang mamahaling pabango nito na nagbigay ng kakaibang hilo sa gutom niyang sikmura. Ang kasunduan natin ay simple, bulong ni Arken. Ang boses ay may halong panganib. Binigyan kita ng pera.
Ibinigay mo ang sarili mo, pero namatay ang lola mo. Kaya sa tingin mo ba tapos na tayo? Kumunot ang noo ni Sherry litong-lito. Hindi ko maintindihan. Tumayo ng tuwid si Arken at inilahad ang kamay patungo sa bukas na pinto ng kotse. Wala ka ng matutuluyan. Wala ka ng pamilya. Wala ka ng pera. Tumingin si Arken ng diretso sa mga mata niya. Sakay, ang bayad na nakuha mo kagabi ay kulang pa. Masyadong malaki ang halagang ibinigay ko para sa isang gabi lang. Pag-aari pa rin kita hanggat hindi ko sinasabing tapos na. Tahimik ang biyahe pauwi sa mansyon. Walang imik si Sherry sa tabi niya. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana habang tinatahak nila ang madilim na kalsada. Sumulyap si Arken sa kanya. Putikan pa rin ang mga paa nito, basa ang damit, at nanginginig ang mga balikat. Mukha itong basag na manika na pinulot niya sa basurahan. Gusto niya itong tanungin kung ayos lang ba ito. Gusto niyang i-on ang heater ng sasakyan para hindi ito lamigin. Pero sa tuwing naaalala niya ang nangyari 3 taon na, ang nakakaraan, kung paano siya nito iniwan noong panahong walang-wala siya, nanininigas ang panga niya. Hindi siya dapat maawa. Ang babaeng ito ang sumira sa kanya. Ngayong nasa kanya na ang lahat, sisiguraduhin niyang mararanasan ni Sherry kung paano mawalan ng lahat. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang dambuhalang gate. Bumukas ito ng kusa at pumasok sila sa driveway ng kanyang mansyon. Ito ang katas ng kanyang galit. Ang palasyong itinayo niya para patunayan sa mundo at kay Sherry na kaya niya kahit wala ito. Bumaba ka na! Utos niya nang patayin ang makina. Dahan-dahang bumaba si Sherry. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang laki ng bahay. Napayakap ito sa sarili. Tila lalong lumiit sa harap ng karangyaan ng lugar. Pagpasok nila sa main door, sumalubong agad si Manang Fe, ang kanyang may edad na katiwala. Sir Arken, good evening po. May bisita pala kayo? Kukuha ba ako ng... Napatigil si Manang Fe nang makita ang itsura ni Sherry. Puno ng putik at basa. Hindi siya bisita, Manang. Putol ni Arken. Hinubad niya ang kanyang coat at ibinigay sa matanda. Siya si Sherry. Siya ang bagong katulong dito. Napatingin si Sherry kay Arken. Gulat na gulat. Katulong? Hindi siya pinansin ni Arken. Tumingin lang ito kay Manang Fe. Bigyan mo siya ng matutulugan sa quarters. Bukas na bukas din, simulan niya ang trabaho. Ibawas mo ang sweldo niya sa utang niya sa akin. At Manang, huwag niyo siyang tratuhing espesyal. Opo, sir, sagot ni Manang Fe. Bagamat bakas ang pagtataka sa mukha. Tinalikuran sila ni Arken at umakyat sa hagdan. Hindi niya nilingon si Sherry. Alam niyang nakatingin ito sa kanya. Gusto niyang maramdaman nito na wala na itong halaga sa kanya, kundi bilang isang empleyado. Isang utusan. Pero pagpasok niya sa kanyang kwarto, napasandal si Arken sa pinto at napahawak sa dibdib. Bakit parang siya ang nahihirapan? Bakit parang siya ang nasasaktan sa tuwing nakikita niya ang lungkot sa mga mata nito? Kinabukasan, maagang nagising si Arken. O mas tamang sabihing, hindi siya nakatulog. Bumaba siya sa kitchen para kumuha ng kape. Naabutan niya si Sherry na nakaluhod sa sahig ng malawak na sala, nagpupunas ng marmol na tiles. Suot nito ang lumang uniforme ng mga dating katulong. Maluwag ito sa kanya. Lalong nagpatingkad sa kapayakan ng katawan nito. Ang buhok nito ay nakapusod ng maayos at pawisan ng noo. Tumigil si Arken sa paglalakad at pinanood ito. Masipag si Sherry, alam niya yon. Dati, noong sila pa, ito ang naglilinis ng maliit nilang apartment habang siya ay nag-aaral. Pero noon, ginagawa yon ni Sherry ng may ngiti at kanta. Ngayon, tahimik lang ito, parang robot na gumagalaw. Nainis si Arken. Ayaw niya ng ganyan. Gusto niyang lumaban si Sherry. Gusto niyang magalit ito. Gusto niyang makita ang apoy na minahal niya noon.
Naglakad siya papunta sa gitna ng sala, suot ang kanyang sapatos na panlakad na may kaunting putik pa mula sa garden. Sinadya niyang dumaan sa parte na kakatapos lang punasan ni Shari. Bakas. Itim na bakas ng sapatos sa puting sahig. Napatigil si Shari sa pagpupunas. Tumingala ito sa kanya. Ay sorry. Sarkastikong sabi ni Arken, humigop ng kape habang nakatayo sa harap nito. Hindi ko napansin. Mukhang hindi kasi malinis ang pagkakapunas mo, kaya akala ko marumi pa. Nakita niya ang paghigpit ng hawak ni Shari sa basahan. Nakita niya ang pagkuyom ng panga nito. Ito na. Ito na ang hinihintay niyang reaksyon. Pero bumuntong hininga lang si Shari, yumuko, at muling pinunasan ang bakas ng sapatos niya. Pasensya na po, sir. Lilinisin ko na lang po ulit. Mahinang sagot nito. Nabitawan ni Arken ang hawak na tasa. Crack! Nabag ito sa sahig at kumalat ang mainit na kape kasama ang mga bubog. Napapaso si Shari pero hindi ito umalis. Agad itong lumapit para pulutin ang mga bubog gamit ang kamay. Huwag mong hawakan yan! Sigaw ni Arken. Huli na. May dugo nang tumutulo mula sa daliri ni Shari. Natigilan si Arken. Biglang nawala ang galit at napalitan ng pag-aalala. Akmang yuyuko siya para tingnan ang sugat nito. Pero pinigilan niya ang sarili. Tumayo siya ng tuwid. Pinatigas ang muka. Tingnan mo ang ginawa mo. Malamig na sabi niya, kahit gusto na niyang hilahin ang kamay nito at gamutin. Ang lampa mo. Linisin mo yan bago ako bumalik at siguraduhin mong walang matitirang mantsa. Tinalikuran niya ito at naglakad palabas papuntang garden. Nanginginig ang kamay ni Arken sa inis sa sarili. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit hindi niya kayang panindigan ang pagiging demonyo sa harap nito? Gabi. Lumipas ang maghapon na hindi na nagpakita si Arken kay Shari. Nagkulong lang siya sa study room. Pero ngayong 2:00 na ng madaling araw, hindi siya dalawin ng antok. Lumabas siya para kumuha ng tubig. Pagdaan niya sa sala, nakita niya si Shari. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa sofa, at nakatulog habang may hawak na feather duster. Mukhang hinintay siya nitong lumabas, pero inabutan ng pagod. Dahan-dahang lumapit si Arken. Sa ilalim ng dim light, nakita niya ang benda sa daliri nito, iyong nasugatan kanina. Napansin din niya ang itim na circle sa ilalim ng mga mata nito. Pumayat ito lalo. Umupo si Arken sa tapat nito. Pinagmasdan niya ang mukha ng babaeng minsan ay naging mundo niya. Bakit, Shari? Bulong niya sa hangin. Bakit kailangan mong maging ganito? Kung hindi ka umalis, sana reyna ka dito. Sana hindi mo nararanasan to. Dahan-dahan niyang inalis ang feather duster sa kamay nito. Kinuha niya ang throw blanket sa sofa at maingat na ikinalat iyon sa katawan ni Shari. Nanginig si Shari ng kaunti sa lamig, kaya inayos ni Arken ang kumot hanggang balikat nito. Sandali niyang hinaplos ang pisngi nito, isang dampi lang, pero puno ng pangungulila. Matulog ka na, bulong niya. Tumayo siya at bumalik sa kwarto. Dala ang bigat sa kanyang dibdib. Kinaumagahan. Nagising si Arken sa ingay mula sa ibaba. Tunog ng mga takong. Mabilis siyang naghilamos at bumaba. Pagdating niya sa dining area, nakita niya ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa kabisera. Ang pwesto niya. Si Melissa, ang anak ng business partner niya at ang babaeng pilit na ipinapareha sa kanya ng media at ng sarili nitong ama. Maganda, mayaman, pero maarte at mapagmanipula. Arken, darling. Tumayo si Melissa at humalik sa pisngi niya. I missed you. Dumaan ako para yayain kang mag-breakfast. Hindi ngumiti si Arken. Anong ginagawa mo dito ng ganito kaaga? Grabe ka naman. Parang hindi tayo engaged sa mga dyaryo. Tawa ni Melissa. Sa sandaling iyon, lumabas si Shari mula sa kusina. May dalang tray ng kape. Napatigil ito nang makita si Melissa na nakapulupot sa braso ni Arken. Nanlaki ang mga mata ni Shari. Nakita ni Arken ang sakit na dumaan sa mukha nito. Kahit sandali lang. Napalingon si Melissa kay Shari.
Tumaas ang kilay nito habang tinitingnan si Shari mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay puno ng paghamak at hinala. Oh, sabi ni Melissa, ang boses ay matinis at mapanghusga. Sino ito, Arken? Bago mong maid? Bakit parang pamilyar siya? Nagkatinginan si Arken at Shari. Sa mga mata ni Shari, nandoon ang takot na mabuko ang nakaraan nila. Sa mga mata ni Arken, nandoon ang desisyon. Siya si Shari. Pakilala ni Arken. Hinawakan ang bewang ni Melissa para ipakita kay Shari na may iba na siya. Katulong ko. Ngumisi si Melissa. Isang ninang ngiti na alam ni Arken ay hindi magandang balita. Sherry, ulit ni Melissa. Parang tinitikman ang pangalan. Well, Shari, ang pangit ng timpla ng kape mo. Amoy pa lang, hindi ko na gusto. Ibalik mo yan at gumawa ka ng bago. Aray! Napapikit si Shari sa hapdi nang maramdaman ang mainit na kape na tumapon sa kanyang kamay. Kusang nabitawan niya ang tasa. Dahilan para mabasag ito sa paanan ni Melissa. Oh my God! Tili ni Melissa. Sabay tayo at pagpag ng kanyang damit na hindi naman natalsikan. Ano ba yan? Tanga ka ba? Muntik mo na akong mapaso. Sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Mabilis na yumuko si Shari. Pilit na itinatago ang namumulang kamay sa likod niya. Nanginginig siya, hindi dahil sa sakit ng paso, kundi sa hiya. Nasa sala sila noon. Nakaupo si Arken sa sofa, nagbabasa ng dyaryo, habang si Melissa ay dikit na dikit sa kanya. Tumingin si Shari kay Arken. Umaasa siyang kahit paano ay ipagtatanggol siya nito. Kahit isang salita lang, kahit sabihin lang nitong, hayaan mo na. Pero binabalang ni Arken ang dyaryo, tinapunan siya ng malamig na tingin at ibinalik ang atensyon kay Melissa. Linisin mo yan, Shari. Walang emosyong utos nito. At palitan mo ang kape ni Melissa. Siguraduhin mong hindi na mapapaso ang fiancé ko. Fiancé? Parang dinurog ang puso ni Shari. Alam niyang mayaman si Melissa. Alam niyang bagay ito kay Arken. Pero ang marinig mismo mula sa bibig ni Arken ang salitang yon ay parang pagbuhos ng asido sa sugat niya. Opo, sir. Basag ang boses na sagot niya. Lumuhod siya para pulutin ang mga bubog. Habang nasa sahig siya, nakita niya kung paano ipinatong ni Melissa ang kamay nito sa hita ni Arken. Hon, masyado kang mabait sa katulong mo. Malamig na sabi ni Melissa, pero sapat ang lakas para marinig ni Shari. Kung sa bahay namin yan, pinalayas ko na yan. Ang clumsy, parang walang pinag-aralan. Kinagat ni Shari ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang dugo. Pinigilan niyang tumulo ang luha. Wala kang karapatang masaktan, Shari. Binayaran ka. Katulong ka lang. Kinagabihan, inutusan siyang magsilbi ng dinner. Isang romantic dinner setup ang ipinagawa ni Melissa sa garden. May mga kandila, mamahaling wine, at mga bulaklak. Habang naglalagay ng steak sa plato ni Arken, ramdam ni Shari ang bigat ng kanyang katawan. Ilang araw na siyang masama ang pakiramdam. Nahihilo siya at parang laging gustong bumaliktad ng sikmura niya. Siguro ay dahil sa pagod at puyat. Arken, may sasabihin ako sa'yo. Biglang sabi ni Melissa. Ang boses ay puno ng excitement. Tumigil si Shari sa pag-aayos ng table napkin. Naramdaman niya ang kaba. Inilabas ni Melissa ang isang maliit na kahon at ipinatong sa mesa. Tapos, hinawakan nito ang kamay ni Arken. I'm pregnant. Nakangiting pahayag ni Melissa. Natigil ang mundo ni Shari. Nabitawan niya ang pitsel ng tubig na hawak niya. Kang! Tumama ito sa gilid ng mesa pero hindi nabasag. Subalit tumapon ang tubig sa mantel. Parehong napatingin sa kanya sina Arken at Melissa. Nakita ni Shari ang gulat sa mukha ni Arken. Namutla ito. Tumingin si Arken sa tiyan ni Melissa, tapos ay sa mukha nito. Buntis ka? Tanong ni Arken. Parang hindi makapaniwala. Yes, honey. Magiging daddy ka na. Masayang tili ni Melissa.
Kaya kailangan na nating madaliin ang kasal. Ayokong lumaki ang tiyan ko bago ako maglakad sa aisle. Hindi sumagot si Arken. Nakatulala lang ito. Para kay Shari, ang katahimikan ni Arken ay kumpirmasyon. Kung hindi totoo, bakit hindi ito tumatanggi? Ibig sabihin, may nangyari sa kanila. Ibig sabihin, habang nasa kanya si Arken noong gabing iyon, may iba na pala itong inauwi ang babae. Shari! Sigaw ni Melissa, bumasag sa katahimikan. Ano ba? Tulala ka na naman. Punasan mo tong kalat mo. Nakakasira ka ng moment. So sorry po. Mabilis na pinunasan ni Shari ang mesa, pero nanginginig ang buong katawan niya. Parang gusto niyang sumuka. Ang amoy ng steak, ang amoy ng pabango ni Melissa, at ang balitang narinig niya. Lahat yon ay naghalo-halo sa tiyan niya. Excuse me po, paalam niya, at mabilis na tumakbo papasok sa bahay. Hindi na niya hinintay ang sagot nila. Dumiretso siya sa CR ng mga katulong sa likod ng kusina. Sa loob ng banyo. Hook! Isinuka ni Shari ang lahat ng kinain niya kanina. Kahit na tubig at tinapay lang naman yon. Napahawak siya sa lababo, hinahabol ang hininga. Pawisan siya at namumutla. Tumingin siya sa salamin. Ang payat-payat na niya. Bakit ganito? Bulong niya. Bakit parang natigilan siya? Napahawak siya sa kanyang puson. Kailan ba ang huling dalaw niya? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nag-flashback sa isip niya ang gabing iyon sa opisina ni Arken. Walang proteksyon at puno ng galit at pagnanasa ang bawat sandali. Hindi pwede. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang maliit na cabinet sa ilalim ng lababo kung saan nakatago ang first aid kit. May binili siyang pregnancy test kit kanina sa botika noong inutusan siya ni Mana ng Faye na bumili ng gamot para sa high blood nito. Kutob lang naman. Akala niya praning lang siya. Kinuha niya ang maliit na pakete. Pumasok siya sa cubicle. Ang bawat segundong lumilipas habang hinihintay ang resulta ay parang taon ng pagdurusa. Naririnig pa rin niya ang tawa ni Melissa mula sa garden. Magiging daddy ka na. Ang sakit. Sobrang sakit. Magkakapamilya na si Arken. Masaya na sila. Siya na lang ang sagabal. Siya na lang ang dumi sa buhay nito. Lumabas siya ng cubicle at tiningnan ang puting stick na nakapatong sa lababo. Dahan-dahan niyang inangat ito. 2 pulang guhit. Positive! Napaupo si Shari sa malamig na tiles ng banyo. Napatakip siya sa bibig para pigilan ang paghagulgol. Buntis siya. Buntis siya sa anak ng lalaking ikakasal na sa iba. Buntis siya sa anak ni Arken habang ang fiancé nito ay nagdadalang tao rin. Anak! Haplos niya sa kanyang tiyan habang umaagos ang luha. Patawarin mo si Mama. Maling oras ka dumating. Maling mundo ang napuntahan mo. Hindi mapakali si Arken. Nasa kanyang home office siya. Nakaupo sa harap ng tambak na dokumento, pero wala ni isa doon ang pumapasok sa isip niya. Ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa utak niya ay ang sinabi ni Melissa kagabi. I'm pregnant. Dapat masaya siya. Dapat nagdiriwang siya. Iyon ang pangarap ng ina niya bago ito namatay. Ang makita siyang lumagay sa tahimik at magkaroon ng pamilya. Pero bakit parang binuhusan siya ng malamig na tubig? Bakit imbes na tuwa, kaba at hinala ang nararamdaman niya? May mali. Napatingin siya sa CCTV monitor na nakapwesto sa gilid ng kanyang mesa. Nakatutok ang isang kamera sa kusina. Nakita niya si Shari. Nakatayo ito sa tapat ng lababo, nakahawak sa gilid nito na parang matutumba anumang oras. Ang putla nito. Kahit sa grainy na video, kitang-kita niya ang panghihina ng katawan nito. Kumuyom ang kamao ni Arken. Nagpapalipas na naman ba siya ng gutom? Inis na bulong niya sa sarili. Tumayo siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero mas apektado siya sa pagiging maputla ni Shari kaysa sa pagbubuntis ng fiancé niya. Paglabas niya ng office, nadatnan niya si Melissa sa sala. Nakaupo ito sa sofa,
Kausap ang kaibigan sa telepono at tumatawa ng malakas. Natigilan si Arken. Sa glass table sa harap ni Melissa, may nakapatong na wine glass. Kalahati na lang ang laman nito. Kumunot ang noo ni Arken. Dahan-dahan siyang lumapit. Melissa, tawag niya. Mabilis na ibinaba ni Melissa ang telepono. Medyo nagulat ito, pero agad ding ngumiti ng matamis. Hi babe, tapos ka na ba mag-work? Tinitigan ni Arken ang baso ng wine. Umiinom ka? Napatingin si Melissa sa baso, tapos ay tumawa ng pilit. Oh, this? Tikim lang babe, pamparelax. You know naman stress sa wedding preparations. Buntis ka. Diin ni Arken. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng tuwa. Kahit isang patak ng alak, bawal sa bata. Alam mo yan. Grabe ka naman makatingin. Umirap si Melissa at tinabig ang baso palayo. Okay. Hindi ko na uubusin. Ang OA mo naman. Masyado kang paranoid. Hindi sumagot si Arken. Tinitigan niya lang si Melissa. May kakaiba sa kinikilos nito. Wala siyang nakikitang motherly glow o pag-iingat. Parang ginagamit lang nito ang pagbubuntis para itali siya. Aakyat muna ako, paalam ni Arken. Pero hindi siya sa kwarto niya pumunta. Dumiretso siya sa kusina. Naabutan niya si Shari na nakaupo sa isang stool, nakayuko sa mesa at hinihilot ang sentido. Namumutla talaga ito at pawisan. Shari. Napatalon si Shari sa gulat. Mabilis itong tumayo at yumuko. Sa Sir Arken, sorry po. Nahihilo lang po ako saglit. Babalik na po ako sa trabaho. Lalapitan sana siya ni Arken para hawakan ang noo nito. Pero umatras si Shari. Takot. Takot na takot ito sa kanya. Nasaktan si Arken sa reaksyon nito. May sakit ka ba? Tanong niya. Pinipilit na gawing strikto ang boses para hindi mahalata ang pag-aalala. Ayokong nagkakalat ka ng virus dito. Buntis si Melissa. Bawal siyang mahawa. Yumuko lalo si Shari. Wala po ito, sir. Pagod lang po. Siguraduhin mo lang. Tinalikuran niya ito. Pero bago siya makalabas ng kusina, nahagip ng mata niya ang basurahan sa gilid ng pinto. Puno iyon. At may isang maliit na kahon na nasa ibabaw. Isang pamilyar na brand ng botika. At sa tabi nito, may nakasiksik na instruction leaflet para sa isang pregnancy test kit. Natigilan si Arken. Bumilis ang tibok ng puso niya. Lumingon siya kay Shari. Nakahawak ito sa tiyan nito nang hindi namamalayan. Posible kaya? Kung buntis si Melissa, bakit may wrapper ng pregnancy test sa basurahan ng kusina? Ang lugar kung saan madalas si Shari? Ang mga banyo sa taas ang gamit ni Melissa. Bakit dito magtatapon ang fiancé niya? O baka, hindi kay Melissa ang test kit na yon? Humakbang pabalik si Arken. Kanino to? Tanong niya. Sabay turo sa basurahan. Namutla lalo si Shari. Nanlaki ang mga mata nito at napatingin sa basurahan. Nanginginig ang mga labi nito pero walang lumalabas na salita. Shari, tinatanong kita. Lumapit si Arken. Ang boses ay mababa pero puno ng awtoridad. Bakit may ganito dito? Sinong gumamit nito? Nakita niya ang takot sa mga mata ni Shari. Iba ito sa takot na mapagalitan. Ito ay takot na mabunyag ang isang lihim na pilit niyang itinatago. Ano po? Nauutal na sagot ni Shari. Kasi po, Arken! Biglang pumasok si Melissa sa kusina. Mabilis ang lakad nito. Halatang kinakabahan. Tumingin ito kay Arken. Tapos sa basurahan. Tapos kay Shari na mukhang hihimatayin na. Nakita ni Arken ang mabilis na pagpapalitan ng tingin ng dalawang babae. Si Shari, nagmamakaawa ang mata. Si Melissa, matalim at nagbabanta. Ano bang nangyayari dito? Tanong ni Melissa. Pilit na pinapasigla ang boses. Dinampot ni Arken ang kahon mula sa basurahan at ipinakita kay Melissa. May nag-pregnancy test dito sa kusina. Seryosong sabi ni Arken habang mataman na tinititigan si Shari.
Gusto kong malaman kung sino. Tumingin si Arken kay Sherry. Sherry, sa'yo ba to? Ito na ang pagkakataon. Kung sasabihin ni Sherry ang totoo, magbabago ang lahat. Hinihintay ni Arken ang sagot niya. Umaasa siyang sasabihin ni Sherry na, "Oo, Arken, buntis ako at ikaw ang ama." Dahil kung totoo yon, handa niyang kalimutan ang lahat ng galit niya. Pero bago pa makabuka ang bibig ni Sherry, humalakhak si Melissa. "Oh my God, babe! You caught me!" Lumapit si Melissa at kinuha ang kahon sa kamay ni Arken. "Sa akin yan," sabi ni Melissa nang walang gatol. "Tinapon ko dyan kanina, noong kumuha ako ng tubig. Alam mo na, gusto ko lang i-double check kung positive talaga bago tayo pumunta sa OB. Nahihiya kasi akong itapon sa taas, baka makita mo agad. Surprise sana." Natigilan si Arken. "Sa'yo? Oo naman. Kanino pa ba?" Tumingin si Melissa kay Sherry nang makahulugan. "Alangan naman sa katulong natin, di ba? Unless may ginagawang milagro yang si Sherry nang hindi natin alam." Napayuko si Sherry. Nakuyom niya ang kanyang palad. "Hindi po, ma'am." Mahinang sagot ni Sherry. Ang boses ay basag na basag. "Wala po." Parang gumuho ang pag-asa sa dibdib ni Arken. Akala niya. Bumuntong hininga siya at tiningnan si Sherry nang may halong dismaya. "Linisin mo na yan. Itapon mo sa labas." Lumabas si Arken ng kusina. Hila-hila ni Melissa. Pero bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya ulit. Nakita niya si Sherry na nakahawak sa tiyan nito, umiiyak ng tahimik habang nakatingin sa kanya. Ang mga matang yon, parang humihingi ng tulong, parang nagsasabi ng totoo. Pero pinili ni Arken na maniwala sa kasinungalingan dahil iyon ang mas madaling tanggapin. Malakas ang ulan sa labas, kasabay ng kulog at kidlat na tila nakikisama sa bagyong nararamdaman ni Sherry sa kanyang dibdib. Nasa loob siya ng masikip na maid's quarters, nanginginig ang mga kamay habang isinisilid ang kanyang kakarampot na gamit sa isang lumang bag. Wala siyang masyadong dala. Ilang pirasong damit, ang lumang litrato ni Lola Seding at ang natitirang dignidad na pipilitin niyang bitbitin palabas ng mansyong ito. Napahawak siya sa kanyang tiyan. "Anak," bulong niya habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. "Patawarin mo si Mama. Hindi ko kayang lumaki kang tinatawag na anak sa labas. Hindi ko kayang makita kang apihin ni Melissa." Desidido na siya. Hindi siya pwedeng manatili dito. Ikakasal na si Arken. Magkakaanak na sila ni Melissa. Kung mananatili siya, magiging tinik lang siya sa lalamunan ng pamilyang binubuo ni Arken. At ang anak niya, magiging anino lang ito ng tunay na anak ni Arken kay Melissa. Kumuha siya ng papel at ballpen. Nanginginig ang kamay na nagsulat siya. "Arken, salamat sa lahat. Bayad na ako sa utang ko. Huwag mo na akong hanapin. Maging masaya sana kayo ni Melissa. Ito lang ang naipon ko. Alam kong kulang ito pambayad sa lahat ng ibinigay mo, pero ito lang ang meron ako. Paalam." Sherry tinupin niya ang papel at isinilid sa sobre kasama ang lahat ng sweldong hindi niya ginastos. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng maliit na mesa. Huminga siya ng malalim. Wala nang lingon-lingon. Isinukbit niya ang bag at dahan-dahang binuksan ang pinto. Tahimik ang hallway. Tulog na ang lahat, o yun ang akala niya. Ang tanging naririnig niya ay ang hagupit ng ulan sa bubong at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa grand staircase. Kailangan niyang makababa at makalabas ng main door nang hindi gumagawa ng ingay. Pero pagtapak niya sa unang baitang ng hagdan, biglang bumukas ang ilaw sa hallway. Nasilaw si Sherry, napapikit siya at napahawak sa handrail. "At saan ka naman pupunta, daga?" Napahinto ang puso ni Sherry. Tumingala siya. Nakatayo sa tuktok ng hagdan si Melissa. Nakahalukip-kip, nakasuot ng seda na pantulog at nakangisi ng nakakatakot.
Ang anino nito ay humahaba sa dingding, tila isang halimaw na handa siyang lamunin. Melissa. Napaatras si Shari. Aalis na ako. Hindi na ako manggugulo. Hayaan mo na akong umalis. Tumawa si Melissa. Isang tawa na walang bahid ng saya, kundi puro pangungutya. Dahan-dahan itong bumaba ng hagdan, papalapit sa kanya. Aalis? Matapos mong subukang agawin si Arken sa akin? Matapos mong magpaawa effect sa kusina kanina? Huminto si Melissa 2 baitang sa itaas ni Shari, kaya napilitan si Shari na tumingala dito. Wala akong inaagaw. Matapang na sagot ni Shari, kahit nanginginig ang tuhod. Ikaw ang mahal niya. Ikaw ang pakakasalan niya. Ikaw ang buntis. Kaya parang awa mo na. Padaanin mo na ako. Biglang humalakhak si Melissa. Napakalakas. Parang nababaliw. Buntis? Inulit ni Melissa ang salita na parang isang biro. Oh, Sherry, ang tanga-tanga mo talaga. Kaya ka iniiwanan eh. Masyado kang uto-uto. Kumunot ang noo ni Sherry. Anong ibig mong sabihin? Lumapit ang mukha ni Melissa sa kanya. Bumulong ito na parang ahas. Walang bata, Sherry. Hindi ako buntis. Nanlaki ang mga mata ni Sherry. Ano? Plastic lang yon. Drama. Kailangan ko lang ng rason para madaliin ni Arken ang kasal at makuha ko ang shares ng kumpanya niya. Ngisi ni Melissa. Proud na proud sa sariling kasamaan. At ikaw, ginamit lang kita para magselos siya lalo at mag-focus sa akin. Salamat sa pregnancy test mo, ha? Ang galing ng timing mo. Umakyat ang dugo sa ulo ni Sherry. Ang galit na matagal niyang kinikimkim ay biglang sumabog. Niloko nito si Arken. Niloloko nito ang lahat. Ang sama mo, sigaw ni Shari. Sasabihin ko kay Arken, hindi kanya mapapatawad. Akmang tatakbo si Shari pababa para hanapin si Arken, pero mabilis na hinablot ni Melissa ang braso niya. Mahigpit, masakit. Wala kang sasabihin, gigil na sigaw ni Melissa. Bitawan mo ako. Nagpupumigla si Shari. Malalaman niya ang totoo. Hindi ka niya mahal. Pera lang ang habol mo. Tumahimik ka. Sa gitna ng agawan at tulakan sa madulas na hagdanan, nawalan ng balanse si Melissa. Sa taranta at galit, itinulak niya ng buong lakas si Shari. Mamatay ka na lang. Bumitaw ang kamay ni Shari sa handrail, parang bumagal ang oras. Naramdaman ni Shari ang pagkawala ng lupa sa kanyang paanan. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Melissa at ang kisame na umiikot. Ang tanging naisip niya sa sandaling iyon ay ang kanyang tiyan. Anak ko. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanyang puson, pilit na pinoprotektahan ng sanggol, bago tumama ang likod niya sa matitigas na baitang ng hagdan. Bog! 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 Paulit-ulit na paghampas. Paulit-ulit na sakit. Hanggang sa bumagsak siya sa pinakababa, sa malamig na marmol ng salak katahimikan. Nakadilat si Shari, pero nanlalabo ang paningin niya. Hindi siya makagalaw. Masakit ang buong katawan niya. Pero ang mas nakakatakot ay ang mainit na likido na nararamdaman niyang umaagos sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi. Bulong niya, ang boses ay halos hangin na lang. Ang anak ko. Kasabay ng malakas na kulog, bumukas ang main door. Pumasok si Arken. Basa mula sa ulan, may dalang payong. Galing siya sa labas, nagpahangin dahil hindi makatulog. Anong ingay yo? Napatigil si Arken. Nabitawan niya ang payong. Sa paanan ng hagdan, nakahandusay si Shari. Ang puti nitong damit ay unti-unting namumula sa dugo. Shari! Ang sigaw ni Arken ay bumasag sa buong mansyon, puno ng takot at paghihinagpis. Tumakbo siya palapit na dulas pa sa sahig dahil sa pagmamadali. Lumuhod siya sa tabi ni Shari at inangat ang ulo nito. Sherry, gumising ka. Sherry, anong nangyari? Dumilat si Shari ng bahagya. Nakita niya ang mukha ni Arken na puno ng luha. Gusto niyang magsalita,
Gusto niyang sabihin ang totoo. Arken, garalgal na bulong niya habang ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Arken. Ang baby natin. Iligtas mo ang baby. Bago pa matapos ni Shari ang sasabihin, bumagsak na ang kamay niya sa sahig. Nawalan na siya ng malay. Ang kanyang ulo ay humilig sa bisig ni Arken at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Natigilan si Arken. Parang huminto ang ikot ng mundo. Ang mga salitang binitawan ni Shari ay parang bombang sumabog sa utak niya. Pilit na winawasak ang lahat ng paniniwala niya. Baby natin? Dahan-dahan, nanginginig. Ibinaba ni Arken ang kanyang tingin sa ibabang bahagi ng katawan ni Shari. Mas lalong lumalaki ang mantsa ng dugo sa puting tiles, pula, matingkad, nakakasulasok. Hindi! Shari! Niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi alintana ang dugo na humahawa sa mamahaling keme niya. Sinubukan niyang tapik-tapikin ang pisngi nito. Shari, gumising ka. Huwag kang tutulog. Shari? Walang sagot. Manangfe! Kuya Berting, ihanda niyo ang sasakyan. Bilis! Sigaw ni Arken. Ang boses niya ay basag, puno ng desperasyon na ngayon lang narinig sa buong mansyon. Halos mapatid ang litid niya sa leeg. Mula sa taas ng hagdan, narinig niya ang boses ni Melissa. Pababa ito. Umaarte na parang naiiyak. Arken! Oh my God! Arken, maniwala ka. Nahulog siya. Tinulungan ko siya pero dumulas siya. Nag-angat ng tingin si Arken. Sa sandaling iyon, wala siyang nakikitang fiancé. Wala siyang nakikitang business partner. Ang nakikita lang niya ay ang babaeng nakatayo sa tuktok ng hagdan habang ang babaeng mahal niya ay agaw buhay sa paanan nito. Ang mga mata ni Arken ay nag-aapoy sa galit. Kung nakakamatay ang tingin, bumulagta na sana si Melissa doon mismo. Kapag may nangyaring masama sa kanya, banta ni Arken, ang boses ay mababa, nanginginig sa puot at mas malamig pa sa bagyo sa labas. Papatayin kita! Napahinto si Melissa, namutla ito sa takot. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Arken. Binuhat niya si Shari, bridal style. Nagulat siya sa gaan nito. Parang butot balat na lang ito. Bakit hindi niya napansin noon? Bakit nabulag siya ng galit? Tumakbo siya palabas ng main door, sumuong sa malakas na ulan. Sir, bukas na po ang pinto. Sigaw ng driver na si Kuya Berting na halatang natataranta rin. Pumasok si Arken sa backseat, kandong si Shari. Ang dugo nito ay tumutulo na sa leather seats ng kotse. Sa pinakamalapit na ospital. Ngayon na, sagasaan mo lahat ng traffic lights. Sigaw ni Arken. Habang humahagibis ang sasakyan sa basang kalsada, hinawakan ni Arken ang malamig na kamay ni Shari. Inilagay niya ang isa pa niyang kamay sa tiyan nito. Sa tiyan kung saan naroon daw ang anak nila. Kumapit ka, Shari. Bulong niya, habang ang mga luha niya ay pumapatak sa mukha ng walang malay na dalaga. Kumapit ka. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Huwag mo kaming iwan ng anak natin. Niyakap niya ito. At sa gitna ng ingay ng ulan at sirena ng wangwang, nanalangin ng isang Arken Montero sa kauna-unahang pagkakataon. Amoy gamot, amoy alcohol, amoy kamatayan. Ito ang bumabalot kay Arken habang nakaupo siya sa labas ng emergency room. Nakatitig siya sa kanyang mga kamay. Puno pa rin ito ng natuyong dugo ni Shari. Ang dugo ng babaeng mahal niya. Ang dugo ng ina ng anak niya. Sir Arken? Napatingala si Arken. Lumabas ang doktor. Tinanggal ang maskara nito. Mabilis na tumayo si Arken. Dok, kumusta siya? Ang bata? Huminga ng malalim ang doktor. Muntik na, Mr. Montero. Nagkaroon ng threatened abortion dahil sa trauma, sa pagbagsak at sa stress ng katawan ng pasyente. She is malnourished at very weak. Pero napapikit si Arken, hinihintay ang masamang balita. Pero makapit ang bata. Pagpapatuloy ng doktor, ligtas ang baby sa ngayon,
Pero kailangan ni Mrs. Shari ng matinding pahinga, bed rest, bawal ma-stress dahil sa susunod na may mangyari, baka hindi na kayanin ng bata. Napaupo ulit si Arken sa bangko. Ligtas. Ligtas sila. Pero teka. Doc, tawag niya ulit. Ilang buwan na? Base sa ultrasound, nasa 7 weeks na ang tiyan niya. 7 weeks? Sakto sa gabing yon sa opisina. Si Melissa? Tanong ni Arken sa sarili. Pero malakas na narinig ng doktor. Yung fiancé ko, buntis din siya. Dito rin nagpapa-check up. Kumunot ang noo ng doktor. Kilala nito ang pamilya Montero. Si Miss Melissa? Sir, kakapunta lang niya dito last week para sa routine check-up. At malinaw sa records niya na hindi siya buntis. In fact, nagpa-reset pa siya ng birth control pills. Parang binuhusan ng yelo si Arken. Hindi buntis si Melissa. Ang pregnancy test sa kusina. Kay Shari talaga yon. Ang lahat ng sinabi ni Melissa, kasinungalingan. Nagdilim ang paningin ni Arken. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang private investigator na si Mike. Mike, sagot niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ipadala mo sa akin lahat ng files tungkol kay Melissa. At gusto ko ring kalkalin mo ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Yung araw na umalis si Shari. Alamin mo kung sinong huling kausap niya. Ngayon na. Binaba niya ang telepono. Hindi nagtagal. Dumating si Mike sa ospital. Dala ang isang brown envelope. Hingal na hingal ito. Sir, nakuha ko na ang CCTV footage sa coffee shop malapit sa universidad niyo noon. 3 taon na ang nakalipas. At yung bank records ng lola ni Ma'am Shari. Binuksan ni Arken ang envelope. May mga litrato. Litrato ni Shari na kausap ang isang babaeng nakatalikod. Pero kilalang kilala ni Arken ang babaeng yon. Ang postura, ang buhok, ang nanay niya. Si Doña Cecilia. Binasa niya ang report. Subject, Shari. Reason for leaving. Threats regarding Lola Siding's medical support. Condition, break up with Arken Montero or the hospital funding stops immediately. Napahawak si Arken sa kanyang bibig. Humagulgol siya ng walang tunog. Hindi siya iniwan ni Shari dahil sa pera. Iniwan siya nito dahil wala itong pera para buhayin ang lola nito at ginipit ito ng sarili niyang ina. Isinakripisyo ni Shari ang pagmamahal nila para sa buhay ng lola nito at noong bumalik ito para humingi ng tulong. Anong ginawa niya? Binaboy niya ito, ininsulto, ginawang alipin. Demonyo ako! Bulong ni Arken habang sinusuntok ang pader ng ospital. Demonyo ako. Arken! Napalingon siya. Naglalakad papalapit si Melissa sa hallway. Naka-outfit pa rin ito. May bitbit na bouquet ng bulaklak at umaarte na parang nag-aalala. Babe, thank God nahanap kita. Kamusta na yung katulong? Patay na ba? Okay na ba siya? Dahan-dahang lumapit si Arken kay Melissa. Ang mga mata niya ay tuyo na, pero ang tingin niya ay nakakamatay. Buntis ka, di ba? Tanong ni Arken ng mahinahon. Ngumiti si Melissa. Yumakap sa braso niya. Yes, babe. Kaya nga nag-aalala ako baka ma-stress ang baby natin sa nangyayari eh. Sinungaling. Hinablot ni Arken ang braso ni Melissa at tinulak ito palayo. Hindi malakas, pero sapat para mapaatras ito sa gulat. Arken? Anong... Inihagis ni Arken ang medical records sa mukha ni Melissa. Nagliparan ang mga papel sa sahig. Alam ko na ang lahat, Melissa. Alam ko na hindi ka buntis. Alam ko na ikaw ang tumulak kay Shari sa hagdan. At alam ko na alam mo ang ginawa ng nanay ko kay Shari noon, pero tinago mo sa akin. Namutla si Melissa. Babe, let me explain. Mahal lang kita. Ginawa ko lang yon para sa atin. Para sa atin o para sa pera ko? Lumapit si Arken, dinuro ang mukha ni Melissa. Simula sa oras na to, tapos na tayo. Wala nang kasal, wala nang deal sa kumpanya ng tatay mo. At kapag nalaman kong lumapit ka pa kahit 1 metro kay Shari o sa anak ko, ipapakulong kita sa kasong attempted murder. Naiintindihan mo?
Arken, hindi mo magagawa to. Ako ang fiancé mo. Sigaw ni Melissa. Nagsisimula ng mag-iskandalo. Tumingin si Arken sa mga guard. Ilbas niyo ang babaeng yan. Bawal na siyang tumapak sa ospital na to at bawal na siyang lumapit sa akin. Kaladkad na inilabas ng mga guard si Melissa habang nagsisigaw ito at nagmumura. Natahimik ang hallway. Naiwan si Arken na nakatayo. Pagod na pagod. Wala na ang bigat ng mga kasinungalingan, pero ang pumalit ay ang bigat ng pagsisisi. Pumasok siya sa kwarto ni Shari. Tahimik. Tanging tunog lang ng heart monitor ang naririnig. Nakahiga si Shari, maputla may dextrose sa kamay. Umupo si Arken sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Shari at inilapat sa pisngi niya. I'm sorry. Iyak ni Arken. I'm so sorry, love. Patawarin mo ako. Ang tanga-tanga ko. Maya-maya. Naramdaman niyang gumalaw ang daliri ni Shari. Nag-angat ng tingin si Arken. Sherry? Dahan-dahang dumilat si Shari. Malabo pa ang paningin nito. Nang maaninag niya ang mukha ni Arken, biglang nanlaki ang mga mata niya. Puno ito ng takot. Mabilis na binawi ni Shari ang kamay niya at sumiksik sa gilid ng kama na parang isang batang takot na takot mapalo. Nanginginig ito habang nakatingin sa kanya. Huwag! Garalgal na iyak ni Shari. Niyayakap ang tiyan niya gamit ang dalawang kamay na parang kalasag. Arken, parang awa mo na. Huwag mong saktan ang anak ko. Tumulo ang luha ni Sherry. Aalis na ako. Lalayo ako. Ipapangako ko hindi mo na kami makikita. Hindi ako hihingi ng kahit ano. Hayaan mo lang kaming mabuhay. Parang pinipiga ang puso ni Arken habang naririnig ang pagmamakaawa ni Shari. Ang babaeng ito, na inakala niyang walang puso at mukhang pera, ay handang maglaho at mamuhay sa hirap para lang protektahan ng bata. Hindi napigilan ni Arken ang sarili. Niyakap niya si Shari. Mahigpit, puno ng pagsisisi at pangungulila. Hindi, Shari. Bulong niya sa buhok nito habang umiiyak. Huwag kang umalis. Huwag na huwag kang aalis. Ako ang aalis kung gusto mo. Pero huwag mo akong iwan ulit. Huwag mo kaming iwan ng anak natin. Nagpupumigla si Sherry. Bitawan mo ako. Niloloko mo lang ako. Ikakasal ka na kay Melissa at may anak kayo. Walang kasal, Sherry, sabi ni Arken. Pinipilit na pakalmahin ang nanginginig na katawan nito. Hindi ako ikakasal sa kanya. Sinungaling siya. Hindi siya buntis. Dahan-dahan, huminto sa pagpupumiglas si Shari. Napatingala ito, puno ng pagdududa. Ano? Tumingin si Arken sa mga mata nito. Puno ng luha ang kanyang mukha, pero puno rin ng sinseridad. Si Melissa, sinungaling siya. Hindi siya buntis. At ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Alam ko na ang totoo. Hinawakan ni Arken ang pisngi ni Shari. Ang nanay ko, siya ang pumilit sa'yo. Siya ang nagbanta na aalisin ang medical support ng lola mo kung hindi mo ako iiwan. Alam ko na ang lahat, Shari. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng galit. Nabulag ako ng pride. Pinagdusahan kita. Pinahirapan kita. Pero hindi ko naman talaga gustong saktan ka. Ginagawa ko lang yon para manatili ka sa tabi ko. Napuno ng pagtataka ang mukha ni Shari. Ang lahat ng galit na kinimkim niya kay Arken ay biglang gumuho, napalitan ng sakit at awa. Hindi ko alam. Bulong ni Shari habang nagsisimula ng umiyak. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi ka nagtanong? Natakot ako, sagot ni Arken. Natakot akong malaman ang totoo. Mas madali kasing isipin na masama ka kaysa isipin na ako ang dahilan kung bakit ka nasasaktan. Niyakap ni Arken si Shari ng mahigpit. Sherry, maniwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Hindi ko nahahayaan na may manakit pa sa'yo. Hindi ko nahahayaan na may manakit pa sa anak natin. Humagulgol si Sherry. Ang halo-halong emosyon, sakit, galit, pagmamahal at pag-asa ay biglang sumabog.
Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang kamay ni Arken na maingat na humaplos sa kanyang tiyan. Ang baby natin, bulong ni Arken. Ligtas siya. Kumapit siya. Parang ikaw. Niyakap ni Shari si Arken pabalik sa kauna-unahang pagkakataon mula noong gabing iyon sa opisina. Ang yakap ay hindi puno ng takot o hiya. Ito ay yakap ng dalawang pusong sugatan na sa wakas ay nagkita at handang maghilom. Patawarin mo rin ako, Arken, bulong ni Sherry. Patawarin mo ako sa pananahimik ko, sa pagtatago ko ng katotohanan. Dahil doon, nasaktan kita. Hinalikan ni Arken ang ulo ni Sherry. Masaya akong bumalik ka, Sherry. Kahit pa sa ganitong paraan, basta magkasama tayo. Kaya natin ang lahat. Natahimik sila. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mga hikbi at ang tunog ng makina ng puso ni Sherry. Ang bagyo sa labas ay humihina na at sa loob ng kwartong yon, nagsisimula ng sumikat ang isang bagong umaga para sa kanilang dalawa. Lumipas ang mga araw. Pinilit ni Arken na gawing komportable ang paggaling ni Shari. Inilipat niya ito sa isang malaking kwarto sa itaas, sa tabi mismo ng kanyang kwarto. Ang silid ay puno ng sariwang bulaklak at binili niya ang lahat ng pagkain at gamot na kailangan nito. Si Manang Faye, na nalaman na rin ang totoo mula kay Arken, ay maingat na inaalagaan si Shari. Binibigyan niya ito ng masustansyang pagkain at kinakausap ito ng may pagmamahal. Pero kahit ganito ang pag-aalaga ni Arken, nanatili pa rin ang isang malalim na sugat sa puso ni Shari. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro si Shari, pumasok si Arken. May dala itong tray ng prutas. Kumain ka, love. Malamig na sabi ni Arken, inilapag ang tray sa bedside table. Kailangan ng baby natin ng nutrients. Hindi tumingin si Shari sa kanya. Salamat, mahina niyang sagot. Umupo si Arken sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Shari. May problema ba, Shari? Tanong niya, puno ng pag-aalala. May gusto ka pa bang sabihin? Nagtatampo ka pa ba sa akin? Bumuntong hininga si Shari. Arken, totoo bang hindi ka ikakasal kay Melissa? Oo, Shari. Tapos na ang lahat sa amin. Nalaman ko na ang lahat ng kasinungalingan niya. Diin ni Arken. Pinalayas ko na siya. Hindi na siya makakapasok dito at sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang ginawa niya. Tumingin si Shari sa mga mata ni Arken. Bakit? Tanong niya. Bakit biglang ganito? Kung hindi lang siguro ako nabuntis, kung hindi lang siguro nahulog ang anak natin, babalik ka pa rin sa kanya, di ba? Napatigil si Arken. Hindi niya inasahan ang tanong na yon. Napayuko si Arken. Alam niyang nasaktan niya ulit si Shari sa pananahimik niya. Alam ko na mahirap paniwalaan, Shari, sabi ni Arken. Hinawakan ang kamay nito ng mahigpit. Alam kong sobra kitang nasaktan. Ang akala ko, sa pagpapahirap ko sa'yo, mawawala ang galit ko. Ang akala ko, makakalimutan kita. Inangat ni Arken ang kanyang tingin. Pero ang totoo, Sherry, sa bawat araw na nakikita kitang naghihirap, mas lalo akong nasasaktan. Sa bawat pagtulak ko sa'yo palayo, mas lalo kitang hinahanap. Ang dahilan kung bakit kita pinabalik dito ay hindi lang para pahirapan ka. Kung hindi para, hindi kita mawala ulit. Hindi kita hinanap noon kasi akala ko ayaw mo na sa akin. Pero nung gabing bumalik ka, nakita ko ulit ang pagmamahal ko sa'yo. Yung galit ko ay paraan lang para makalimutan ko ang sakit at makita kang masaktan dahil sa pag-iwan mo sa akin. Pero ang totoo, ang pagiging malamig ko sa'yo, ang pagbibigay ko ng pera, iyon ang paraan ko para itali ka sa akin. Dahil natakot ako na kapag nawala na ang utang mo sa akin, tuluyan ka nang mawawala. Niyakap ni Arken si Sherry. Patawarin mo ako sa ginawa ko. Kung hindi ka nabuntis, kung hindi mo kami muntik maiwan, baka hindi ko pa rin maamin ang lahat ng ito. Pero ngayon, Sherry, handa na akong ipaglaban ka
Kayo ng anak natin. Umiyak si Shari. Akala ko, habang buhay na akong magiging mag-isa. Akala ko, wala na akong matatatakbuhan. Nandito ako, Shari. Nandito ako. Hindi na kita iiwan. Dahan-dahan, yumakap din si Shari pabalik. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ulit ang init ng pagmamahal ni Arken. Hindi na ito puno ng galit o pagnanasa. Ito ay puno ng pagsisisi at pangako. Maniniwala ako sa iyo, Arken, bulong ni Shari. Pero kailangan mong patunayan sa akin na nagbago ka na. Ngumiti si Arken, isang sinserong nangiti na matagal nang hindi nakita ni Shari. Gagawin ko, Shari. Gagawin ko ang lahat para bumalik ang tiwala mo at para sa anak natin. Makalipas ang ilang araw, nasa garden si Arken. Tinutulungan si Shari na maglakad-lakad. Dahan-dahan lang dahil maselan pa rin ang pagbubuntis nito. Masarap ang simoy ng hangin dito, sabi ni Shari na pangiti. Magaling ka na, sabi ni Arken, nakangiti rin. Masaya akong nakikita kang ganyan. Sa kanilang paglalakad, nakita ni Shari ang isang lumang kahoy na bench sa ilalim ng malaking puno. Arken, tawag niya. Di ba dyan ka naghihintay sa akin noon sa parke? Bago tayo mag-date? Oo, sabi ni Arken. Yan ang paborito kong pwesto. Doon ako nag-iisip ng mga plano para sa'yo. Umupo sila sa bench. Arken, sabi ni Shari. May gusto sana akong puntahan. Sana samahan mo ako. Saan? Sa puntod ni Lola. Sagot ni Shari, tumulo ang luha. Gusto ko siyang kausapin. Gusto kong sabihin na ayos na ako. At may apo na siya. Ligtas na kami. Niyakap ni Arken si Shari. Samahan kita. Ngayon na, sabi niya. Dahil ang lola mo, ang naging tulay para magkita tayong muli at para maramdaman ko ulit ang pagmamahal. Salamat sa kanya. Umaga iyon. Sumikat ang araw, mainit at maliwanag. Wala nang bahid ng bagyo. Nang makalabas sila ng mansyon at makasakay sa sasakyan, tumingin si Arken kay Shari. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ito ang kahon na matagal na niyang bitbit. Shari, sabi ni Arken. Binuksan ang kahon. Sa loob nito, may isang singsing. Hindi ito bago. Ito ang lumang singsing na ibinili niya noon bago sila maghiwalay. Simple lang, pero may sentimental value. Ito ang singsing na dapat ay ibinigay ko sa iyo noon bago tayo maghiwalay. Sabi ni Arken, tumulo ang luha. Akala ko, hindi ko na ito magagamit. Arken. Shari. Lumuhod si Arken sa tapat niya, sa loob ng sasakyan. Patawarin mo ako sa lahat. Patawarin mo ako sa pagiging gago ko, sa pananakit ko sa iyo. Tumingin si Arken sa kanyang mga mata. Gusto kong itama ang lahat. Gusto kong simulan ang lahat ng tama. Sa simulat sa pool, ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang pamilya ko. Gusto kitang pakasalan. Gusto kong makasama ka habang buhay. Ikaw at ang anak natin. Kinuha ni Arken ang kamay ni Shari. Will you marry me, Shari? Para sa pangalawang pagkakataon? Napuno ng luha ang mga mata ni Shari. Ang singsing na inaalok ni Arken ay hindi man kasing kinang ng mga brilyante ng mga babaeng naging karelasyon nito. Pero para sa kanya, ito ang pinakamahalaga. Ito ang singsing ng pangalawang pagkakataon. Ang singsing ng pagpapatawad. Oo, Arken, garalgal na sagot ni Shari habang tumutulo ang luha. Papakasalan kita. Isinuot ni Arken ang singsing sa daliri ni Shari. Tamang-tama. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan sa noo. Salamat, Shari. Salamat sa pagpapatawad. Bulong ni Arken. Dumating sila sa sementeryo. Maliwanag ang sikat ng araw. Humahampas ang simoy ng hangin, dala ang amoy ng sariwang lupa at mga bulaklak. Magkatabi silang nakatayo ni Arken sa harap ng puntod ni Lola Seding. Ang maliit na krus na kahoy ay napalitan na ng isang simpleng lapida na may nakaukit na pangalan, Lola Seding Montero.
Ipinagaya ni Arken ang apelyido ng lola ni Shari sa kanyang apelyido. Lola, simula ni Shari habang umiiyak. Patawarin niyo po ako. Huli na po ako noon. Pero ngayon, ayos na po ako, Lola. Ayos na po kami ni Arken. Magpapakasal na po kami. At may apo na po kayo, Lola. Hinawakan ni Arken ang kamay ni Shari at inilapat sa tiyan nito. Lola, sabi ni Arken, salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami magkakabalikan ni Shari. Aalagaan ko po siya. Kaming dalawa ng apo nyo. Pagkatapos magdasal, iniwan nila ang isang buke ng sariwang sampagita. Paglabas nila ng sementeryo, nakita ni Shari ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada. Nagtitinda ng mga bulaklak. May isang batang payat na umiiyak sa tabi nito. Naalala ni Shari ang sarili niya noon. Arken, pwede po bang pakibilhan natin sila? Tanong ni Shari. Sure, love, sagot ni Arken. Bumaba silang dalawa. Binili ni Arken ang lahat ng bulaklak ng matanda. Tapos, kumuha siya ng 1,000 piso mula sa kanyang wallet at ibinigay sa matanda. Pambili niyo po ng pagkain at gamot, sabi ni Arken. Nagulat ang matanda. Nagpasalamat ito ng paulit-ulit. Pinisil ni Shari ang kamay ni Arken. Salamat. Ngumiti si Arken sa kanya. Hindi lang ikaw ang nagbago, Shari. Ako rin. Natututo na akong tignan ang mga bagay na mas mahalaga. Makalipas ang ilang buwan, isang simpleng kasal ang naganap sa isang maliit na simbahan. Walang engrandeng handaan, walang media. Tanging ang mga malalapit na kaibigan at ang mga empleyado lang ni Arken ang naroon. Napakaganda ni Shari sa kanyang puting wedding gown. Ang kanyang tiyan ay medyo malaki na, pero hindi iyon naging hadlang para maging blooming siya. I now pronounce you husband and wife, sabi ng pari. You may now kiss the bride. Dahan-dahang inangat ni Arken ang belo ni Shari. Tumingin siya sa mga mata nito, puno ng pagmamahal. Hinalikan niya ito. Ang halik na ito ay hindi mapait. Ito ay matamis, puno ng pangako at pag-asa. Paglipas ng 6 na buwan, nasa hospital bed si Shari, pagod na pagod pero nakangiti. Arken, ang anak natin, bulong niya. Hawak-hawak ni Arken ang isang maliit na bundle ng kumot. Sa loob nito, isang maliit na sanggol. Ligtas na ipinanganak ang kanilang anak. Inilapit ni Arken ang sanggol kay Shari, isang napakagandang batang babae, malusog at nakangiti na ito kahit bagong silang pa lang. Hello, baby girl, bulong ni Arken. Ang pangalan mo ay Faith, Faith Montero, dahil ikaw ang naging patunay na ang pagmamahal ay may pag-asa. Pinisil ni Shari ang kamay ni Arken. Faith, ulit ni Shari. Magandang pangalan, simbolo ng pag-asa natin. Tumingin si Arken kay Shari. Salamat, Shari, bulong ni Arken, habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Salamat sa pagbabalik mo. Salamat sa pagpapatawad mo. At salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pamilya. Niyakap niya ang mag-ina. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Puno ito ng sakit, ng kasinungalingan, at ng pagsisisi. Pero sa huli, ang pagmamahal ang nangingibabaw. Ang pagmamahal na nagpapatawad. Ang pagmamahal na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. At sa kanilang yakap, naramdaman nila ang init ng isang pamilya na nabuo mula sa abo ng nakaraang trahedya.